God is good. And all the time. Amen. So, napakabuti po ng Diyos sa patuloy sa ating pong mga buhay. Amen. Patuloy po siya na nagkakalob sa atin ng kalakasan. Tama po ba? Nagkakalob po siya ng buhay. Amen. So, sa umaga pong ito, gaya po ng sabi po nung ating pong prayer warrior po kanina, tayo po ay dadako na. Tapos na po yung ating Ordo Salutis nung nakaraan pong mga buwan, yung ating pong series. At tayo po ngayon ay papasok sa isang series na naman. Okay? Ito po ay isang buwan po ninyong mapapakinggan. Ito po ay ang libro po ng Habakuk. Okay? Sino po dito sa inyo ang nakabasa na po ng libro ng Habakuk? Amen? So, nakaraang buwan, di po ba? Ito po ay bahagi ng atin pong devotion. Tama po? Sino po ang nag-devotion ng nakaraan? Okay, so ito po ay kasama po sa devotion po natin. Okay, so mayroon na po kayong idea kung sino po si Habakuk dahil po ay bahagi po ito ng devotion po natin last month po. So, I do hope na marami po tayong natutunan tungkol sa kanya. Amen? So, 3 araw po natin po itong inaral nung nakaraang buwan at ine-expect po natin na mayroon po tayo kahit papaano na nalaman tungkol kay Habakuk. Okay? So, ito pong ating pag-aaral na ito ay hinango po natin base po sa libro na ginawa po ni Pastor Derek Parpan ng Baliwag Bible Church na pinamagatan po niya na Habakuk, pag-asa sa panahon ng pandemya. Ito po ay sinulat po niya sa panahon na tayo po ay nasa pandemic. So nasulat po itong Habakuk na to ni Pastor Derek sa panahon na ang buong mundo ay naka-lockdown. So ito kung titignan po natin yung Habakuk, ito po ay isang libro na kung saan bahagi ng actually ang Habakuk hindi laging pinag-aaralan. Tama po ba? Hindi lagi nating natatouch po sa church na to at ang tungkol po dito. Okay? Bagamat may mga popular na verses po dito sa Habakuk, pero yung buong pag-aaral po ng Habakuk ay hindi po natin siya nadadaanan. So, ngayon po, nawa itong libro na ito, bagamat hindi na pandemic, pero alam po natin na ang salita po ng Diyos, panahon o napapanahon, ay nagbibigay ng pag-asa po sa atin. Tama po ba? Nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng sitwasyon sa ating pong buhay. So, makikita po natin po dito kung ano po ba yung mga hinaing po ni Habakuk. Ano po ba yung mga nakikita niya na nangyayari sa kanyang kapaligiran? Ano yung nangyayari sa kanilang bansa? 'Di ba? Nakikita niya yung mga bagay na to, nakikita niya na parang walang nangyayari sa kanilang buhay, parang walang nangyayari kung tinatanong po niya dito kung mayroon ba talagang Diyos? Mayroon bang Diyos na talagang sumusubaybay sa amin? Bakit ganito yung nangyayari sa aming pong buhay? Bakit ganito yung nangyayari sa aming panahon? So kayo po ba dumarating tayo sa panahon na sa atin pong pananalangin na lang? Dumarating ba tayo sa panahon na nawawalan tayo ng pag-asa? Nawawalan tayo ng pag-asa dun sa mga panalangin na ating ipinapanalangin sa Diyos? Dumarating ba tayo sa panahon na parang ayaw ko nang manalangin sa Diyos kasi parang hindi naman niya dinidinig yung panalangin ko? Dumarating po ba tayo sa ganon? Mayroon bang sitwasyon sa buhay natin na nawawalan tayo ng pag-asa? Nawawalan tayo ng power to pray to God? Dumarating ba tayo doon? Na alam natin na nasukul na tayo sa isang sitwasyon. Wala nang alam mo na bukas wala ka nang magagawa.
So ganoon yung sitwasyon po ni Habakuk. Ganoon po yung nakikita niya. Kaya tayo sabay-sabay natin pag-aaralan ang kwento o ang salita ng Diyos patungkol kay na isinulat po ni Habakuk. Tayo pong lahat po ay manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na iyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa amin, sa panibagong buhay. Salamat, Panginoon, dahil ginising mo po kami sa araw na ito. Salamat sa iyo pong kabutihan na hindi natatapos sa aming pong buhay. Bagamat alam po namin, ang bawat isa sa amin mayroon dinaraan ng pagsubok, may mga dinaraan ng problema. Pero Lord, naniniwala po kami na ikaw po ang patuloy na mangunguna, Panginoon, sa amin. Gabayan mo po kami sa umaga pong ito, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, naway buksan mo ang aming pong mga spiritual na isipan, mga spiritual na mata, upang sa ganun makita po namin kung ano yung nais mong ipahayag sa amin. Gamitin mo lamang po ang iyong pong lingkod bilang daluyan ng iyong pong pagpapala, at ikaw po ang patuloy na makita. Hindi po ang human wisdom, kundi, Panginoon, yung salita na nagmumula po sa iyo ang aming pong marinig. At patuloy na basbasan mo ang iyong pong salita, naway ang iyong pong banal na Espiritu ang siya pong manguna, Panginoon, sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa Habakuk, okay, slides natin. Habakuk, pinamagatan po natin na trusting God during uncertainty. So during the time na tayo po ay magtitiwala sa Diyos, tayo po ba ay nagtitiwala sa Diyos kahit sa panahon na nawawalan ka ng pag-asa? Nagtitiwala pa rin ba tayo sa Diyos kahit alam po natin na ang ating pong mga ipinapanalangin sa Kanya ay hindi natin, wala tayong nare-receive tungkol sa Kanya? Magtitiwala pa rin ba tayo? Amen. So dito po sa libro po ng Habakuk, okay, ipapakita po natin, will be our overview. Okay? So makikita po natin yung yung introduction about Habakuk, the historical background, okay, the first prophet's first complaint, then God's first response, at saka yung conclusion po natin. Okay. So the book of Habakkuk, okay, is one of the 12 minor prophets, okay, sa Old Testament. Okay, hindi natin laging dinadaanan ang libro ng Habakkuk, kaya nang sabi ko po, ano po. So, ito pong libro ng Habakkuk, itong panahon na ito, nung sinulat po ni Propeta Habakkuk, ang kingdom of Judah during the period ay nawawala na sila sa moral. Okay, yung significant moral and political turmoil, ay ito po ay nangyari na ang kingdom of Judah po ay pabagsak na. Ito po ay panahon na kung saan, kung matatandaan niyo po, itong panahon ni Habakuk, ito yung bago ang paghahari po ni King Josiah, isa sa pinakahuli na mabuting hari ng Judah, siya po ay naiayos niya yung kingdom of Judah po. Nawala lahat ng mga idolatry, yung mga sinasamba nila, pinaalis niya po yan. Naging maganda ang pamumuhay po ng Judah during his reign. So, si King Josiah po ay isa sa pinakahuli na pinakamabuti or yung sumunod ayon sa panuntunan po ng Diyos. So sa panahon po niya, nagkaroon po ng peace ang kingdom or the southern part of Judah. So itong panahon po na to, wala na po ang kingdom ang northern kingdom, wala na po siya. So ang natitira na lang is southern kingdom ng Judah po. Pero ito pong panahon na to, pabagsak na po sila. Bakit? Kasi nung ang sumunod na hari na si King Jehoiakim na anak po niya ay naging palalo po siya sa harapan ng Diyos. Hindi na po sila
hindi na po sila tumusunod sa panuntunan ng Diyos na ibinigay po sa kanila. So, sa panahon na to, sila po ay lulusubin na. Okay? Lulusubin na po ng Babylonia. Okay? So, kung makikita po natin sa history, si Prophet Jeremiah at itong si Prophet Habakkuk ay nagkita po sila dito. Kasi kung babasahin po natin yung libro po ni Prophet Jeremiah po, makikita po natin na mayroon silang parehong hinaing po doon. Makikita po natin dito na ayon sa mga scholar po, Bible scholar, si Habakkuk po at saka si Jeremiah po ay nagkita sa kapanahunan po na yan. Okay? So, yung si Habakkuk has a unique structure po siya. It is a series of complaints. Kung makikita po natin yung pagkakasulat po ni Habakkuk, ng librong Habakkuk, it is a series of complaints and responses from God. So, it offers deep insight into character of God, kung paano siya nagre-response. So, yun po yung pag-aaralan po natin. And the tension between human suffering and divine sovereignty, yung pag-aari po ng Diyos, kung paano niya kinukontrol ang lahat sa Kanya. So, this is the condition ng society po ng Kingdom of Judah during that time. So, number one po dyan is rampant injustice. So, kawalan ng hustisya. So, ang walang hustisyang nangyayari sa kanilang lugar. So, ang violence po ay laganap saan ka man tumingin. Ang violence ay laganap po sa kanila. So, walang walang justice at ang kanila pong lugar ay punong-puno ng violence. Then, yung idolatry, ito yung nawala na sa kanila pero bumalik po sila. Bumalik po sila sa pagiging idolatrous. So, sinamba nila lahat ng klase ng Diyos na gusto nang sambahin. So, hindi na nila sinusunod kung ano yung ibinigay na batas ng Diyos sa kanila o yung Torah na ibinigay kay Moses, yung 10 utos, wala na silang respeto doon sa salita ng Diyos during this time. So, idolatry, talagang rampant sa kanila, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, rampant yan kahit saan. Okay? Moral decay. Okay? Ang moralidad bumagsak. Okay? Wala na sila, ang mga tao palalo na, hindi na nila ginagalang kung ano yung moralidad, napakababa ng moralidad po nila. Wala sa kanila. Kung babasahin nyo ang Book of Jeremiah, kaugnay po kasi yan dito sa Habakkuk, makikita po natin kung paano nag-downgrade yung pananampalataya ng mga taong pinili po ng Diyos. So nakita po natin na ang buong Israel tumalikod sa Diyos. Sa panahon po ito ni Habakkuk po, tumalikod ang buong Israel po sa pagsamba sa Kanya. So kakaunti na lamang yung katulad ni Habakkuk na nananalangin sa Diyos. Nakikita niya, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Bakit ganito yung mga taong sinasabi mong mga anak mo? Bakit ganito yung nangyayari sa kanila? Injustices. Di ba? Yung mga tao na inaasahan na magpapatupad ng batas, sila yung lumalabag sa batas. Yung mga taong inaasahan mo na maglilingkod sa tao, pero sila yung pinaglilingkuran. Di ba? Lahat ng ito na nangyayari and political instability ay wala na kasi nga siyempre nalulusob na po sila. Bago sila lusubin po ng Babylonia, ay sila po ay sinakop po ng Assyrian Empire. Okay, so yung kanila pong politika, yung kanilang pambansang politika ay wala na, hindi na po siya stable. Kasi nagbabanta na naman, nalusubin po sila ng Babylonia.
Okay? So, lahat ng ganito yung kalagayan ng kanila pong bansa. Kaya po, ganito na lang ang panalangin po ni Habakuk. Kung bakit sinasabi po niya, yung mga reklamo po niya sa Diyos, sinasabi po niya na, bakit ganito Lord yung nangyayari? Bakit parang wala akong nakikita? Di ba? Wala akong nakikitang pag-asa, parang yung mga panalangin ko sa iyo walang nangyayari. Ibig sabihin po nito, ang propeta Habakuk po ay hindi lang siya nanalangin ng isang beses, kundi sa mahabang panahon nananalangin sa Diyos pero walang nangyayari. Di ba? Nanalangin sa Diyos pero walang nangyayaring pagbabago. Kung baga, nananalangin ka, ine-expect mo na ang Diyos ay kikilos. Tama? Nanalangin ka, ine-expect mo ang Diyos ay gagawa ayon sa pinanalangin mo. Tama? Pero sa tagpong ito, makikita po natin at mapag-aaralan po natin mamaya kung paano si Habakuk nanalangin sa Diyos, kung ano yung klase ng panalangin niya, at kung paano siya tinugon ng Diyos sa mga panalangin po niya na yon. Okay, sino pa si Propeta Habakuk? Okay, si Habakuk po, okay, according sa word, yung name po niya, yung meaning po ng name po niya is to embrace or to resell. Okay? Yung pakikipagbuno, yun po yung meaning po ng word niya, yung kanya pong pangalan. Kaya gano'n na lamang yung pakikipagbuno niya sa Lord patungkol sa kanyang pong mga panalangin sa Diyos. Kumbaga, sinasabi nila na isa siyang propeta, temple prophet ang tawag po sa kanya. Hindi po siya yung isang propeta na gaya ni Jeremiah. Okay? Kasi napaka-distinct po ng pagkakilala po kay Habakuk kasi di po ba ang kadalasan pag sinabi nating propeta, ito ay mensahero na kung baga yung mensahe ng Diyos, pinaparating niya sa tao. Tama? So ganun po dapat ang propeta. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun ay pinaparating niya sa tao. Pero ito po ay hindi po. Baliktad po siya. Si Habakuk po ay namamagitan siya sa tao patungo sa Diyos. So yun po yung character po or distinctive traits po ni Habakuk. So he is willing to question God openly. Okay, ito po yung kanya pong prophetic styles. Sabi ko nga, it features a direct dialogue with God, honest expressions of doubts and seeking understanding in the midst of confusion. So, ito yung kanyang direkta na pakikipag-usap sa Diyos. Si Habakuk po, yun yung kanya pong style. Okay? So, sinasabi nila na si Habakuk po ay isa po siyang Levita or temple priest. Bakit? Kasi ayon sa pagkakasulat po ng Habakuk 3, so makikita po natin na isa po siyang awit. So maari na si Habakuk po, sinasabi po nila ng mga scholar na siya po ay isang Levita at siya po ay naglilingkod sa pamunuan ng templo. Okay? So kakaiba siyang propeta dahil sa ang kanyang aklat, sabi nga natin, ay direktang mensahe mula sa Diyos sa Israel. Kundi isang dialogo po ito sa Diyos. Siya ay isang makadiyos na tao na may matinding malasakit sa ustisya at kabanalan. So ganun po yung kanya pong burden, okay? Yung burden po niya, sa nakikita po niya na kawalan ng ustisya at gusto niyang manumbalik yung kabanalan ng kanyang bansang Juda at mapalapit muli sa Diyos. Kaya ganun na lamang kanyang panalangin. So, bagamat kakaunti yung nalalaman natin, kasi po si Habakuk po, kung kahit isi-search niyo po siya, wala po kayong makikitang mahabang ang tawag dito, yung pagkakakilanlan sa kanya.
Yung pangalan lang po niya, yan lang po yung binanggit sa libro na to. Pero kung saan po siya nagmula, kung ano po yung pamilyang pinagmulan po niya, ay hindi po yan nabanggit sa Biblia, yung tungkol sa kanyang personal na buhay. Okay? So, with that, tayo po ay pupunta sa kanya pong unang reklamo. Okay? Sa Habakkuk's first complaint. So ano ba yung mga reklamo po ni Habakkuk? So number 1, sabi po niya doon, why evil seems to prevail? Okay? Bakit parang mas nangingibabaw yung kasamaan? Ito po yung kanya pong panalangin. So, why evil seems to prevail? Why God's appears silent during injustice? Ito po yung tatlong central complaint po ni Habakkuk po dito sa chapter 1. Okay? So, how a just God can allow suffering. So paano ang isang mabuting Diyos inaalaw niya na ang tao ay maghirap? So kita niyo po yung boldness po ni Habakkuk po dito. So basahin po natin yung sinasabi po na Habakkuk 1 hanggang 4. Sabi po dito, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Ibig sabihin, it is a series of prayer from Habakkuk. Dahil bago niya sabihin na hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. So itong prayer po nito sa chapter 1 verse 2, O Yahweh, hanggang kailan mo ako diringgin? Ibig sabihin, it is a series of prayer. Kung baga, sabi nga nila, 10 taong pinapanalangin ni Habakkuk po ang bansang Judah, yung kingdom of Judah, para ang Diyos ay kumilos. Dahil nga po doon sa nabanggit na injustices, yung mga nabanggit na moral decay na nangyayari sa kanila pong bansa, pero parang walang nangyayari. Parang sa kanya, bingi ang Diyos sa lahat ng kanya pong mga panalangin. Kaya ganun na lamang yung sabi niya po dito sa kanya pong unang pagbanggit na hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin, bago ninyo iligtas sa karahasan. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. Hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado, ang laging natatalo ng masasama ay walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. So ito po yung sigaw ni Habakkuk sa Diyos. So bakit mo pinapaintulutan na makita ko itong mga bagay na to? Bakit pinapaintulutan mo na makita ko itong mga klase ng nangyayari sa aming bansa? Tayo po ba, mayroon po ba tayong ganoong panalangin? Na nagkakaroon ba tayo ng burden? Mayroon ba tayong ganoong mga panalangin na nakikita natin, yung mga nangyayari, di ba? Kung makikita po natin sa mga bansa po natin, ano ba yung nangyayari sa ating pong politika? Ano ba yung nangyayari sa ating pong kapaligiran? Laganap ang karahasan, laganap ang kung ano-ano man. Bumababa ang moralidad ng tao ngayon. 'Di ba? Gaya ng panahon ni Habakkuk. Maging ang ating bansa ngayon, masyado ng rampant ang lahat, ang moralidad, wala nang pakialam ang tao. Wala nang pakialam kung anong sasabihin ng tao sa iba. Makikita natin, tumingin kayo sa paligid nyo, makikita nyo, masyado ng yung moralidad, wala na. Di ba? So sa panahon na to, ganun yung burden po ni Habakkuk. Ganun yung kanyang panalangin. Dahil nakikita niya na ano yung nangyayari sa amin? Ano yung nangyayari sa bansa namin? Bakit ganito?
Bakit parang walang ginagawa ang Diyos? Bakit parang wala akong nakikitang pag-asa? Bakit sa kabila ng aking panalangin, walang nangyayari sa buhay ko? Bakit wala akong makitang trabaho? Bakit ganito yung nangyayari? Bakit kami naghihirap? Bakit napakahirap ng buhay namin? Meron ba tayong ganong mga panalangin? Meron ba tayong mga ganoong idinudulog sa Diyos? Paano ba tayo manalangin sa Diyos? O talagang nananalangin po ba tayo sa Kanya? O hinahayaan na lang natin na bahala na si Batman? Ganon po ba ang ating pong ginagawa? So makita po natin si Habakuk na nalulungkot siya sa kasamaang lumalala sa Yuda. Nakikita niya ang kawalang katarungan, pang-aapi, kawalang ng respeto sa batas. So para bang walang ginagawa ang Diyos, nagtatanong si Habakuk, hanggang kailan ito magpapatuloy, Panginoon? Hanggang kailan mo hahayaan na makita ko yung ganitong pangyayari sa aking bansa? Ganoon kasidhi yung panalangin ni Habakuk na tinatanong niya ang Diyos kung hanggang kailan, bakit mga karahasang to nangyayari? Bakit kaya? Bakit? Mayroon ba tayong minsan kini-question ba natin ng Diyos? Minsan ba dumarating tayo sa buhay po natin na kini-question natin ang Diyos? Na kung bakit nangyayari ito? Nangyayari ito sa buhay ko? Bakit nangyayari itong sitwasyon na to sa buhay ko? Meron ba? Dumarating po ba tayo sa ganoong sitwasyon? Sa mga panahon na kini-question mo ang Diyos, ano yung sinasagot ng Diyos sa iyo? Sa mga panahon na nag-aalinlangan ka sa kapangyarihan ng Diyos, nag-aalinlangan ka sa pananampalataya mo sa Diyos, dumarating ba tayo sa panahon na yon? Tinutugon ba ng Diyos yung panalangin po natin? Kasi si Habakuk po dito, grabe yung kanyang pakikipagdialogo sa Panginoon. Di ba bilang isang lingkod ng Diyos, talagang andun yung burden niya sa kanilang bansa, sa lahat ng mga nakikita niya. Andun yung sidhi ng damdamin niya na idinulog niya sa Diyos ang lahat ng ito dahil nakikita niya parang walang nangyayari. Parang walang nangyayari. Pero alam natin may sagot ang Diyos sa kanya. May sagot ang Diyos kay Habakuk. Tayo po, sa pananalangin po natin, ano ba yung gusto nating makitang sagot ng Diyos? Gusto ba natin makita na sagot ng Diyos? Minsan kasi sa pananalangin po natin, di ba? Sa ating pong pagtugon sa Diyos. Minsan, sinusumbatan pa nga natin ang Diyos dahil, ba't ganito yung ginagawa mo sa akin? Ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko? Ba't ganito yung parang utang ng loob ng Diyos pa sa atin yung nangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Parang utang ng loob na Diyos sa atin na kung bakit ito yung nangyayari sa buhay mo. Pero alam po natin na ang Diyos may malinaw po siyang plano sa bawat buhay po natin.
Amen? May malinaw na ipinapakita ang Diyos or nais ipakita ang Diyos sa buhay po natin sa lahat ng mga sitwasyon na nangyayari po sa atin. Oo, mahirap ang buhay. Mahirap yung sitwasyon. Marami sa atin yung nasa sitwasyon na mahirap sa ngayon. Marami tayong pinakapagdaan ng pagsubok. Marami tayong pinagdadaan ng karamdaman. Marami tayong pinagdadaan ng anuman na hindi natin maisiwalat sa iba. Marami tayong pinaglalaban ng mga kasalanan sa buhay po natin. Marami tayo. Na tanging ang Diyos at ikaw lamang ang nakakaalam. So, ang nais pakita ng librong Habakuk na ito sa atin ay sa mga panahon na ito, tayo po ay makipag-usap po sa Diyos. Sa mga panahon na ganito yung sitwasyon sa buhay po natin, gaya po ng sitwasyon ni Habakuk, tayo po ay dumulog sa Diyos. Sa mga panahon na tayo po ay nasa mahirap na bahagi ng buhay natin, dumulog tayo sa Diyos. Makipag-usap tayo sa Diyos. Nahihirapan ka sa buhay mo, dumulog ka sa Diyos. May sakit ka, ano ang nais po ng Diyos? Lumapit ka sa Kanya. Ang tendency kasi po ng tao na kapag nasa isang mabigat na sitwasyon po ang isang tao sa kanya pong buhay, ang tendency po niya, lalayo po yan sa Diyos. Tama po ba? Madalas sa tao, pagka may problema, ang tendency po, lalayo sa Diyos, ay hindi muna ako atin ng church ngayon kasi may problema ako eh. Nag-break kami ng girlfriend ko, hindi muna ako atin ng church ngayon kasi medyo masama yung puso ko ngayon eh. Wala akong pera. Wala kaming pera. Ibig sabihin, hindi muna ako atin ng church ngayon. Di ba? Pero ang gusto ng Diyos, sa lahat ng sitwasyon ng buhay po natin, dapat mas lumapit tayo sa Kanya. Makipag-usap tayo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos kung ano po yung hinaing po natin. Kung ano po yung nararamdaman po natin. Yun yung ibigay po natin sa Diyos. Ihayag natin sa Diyos, ano yung reklamo mo, ano yung nasa puso mo, yun na yung gusto ng Diyos. Di po ba? Meron po ba tayong maitatago sa Diyos? Meron po bang hindi alam ng Diyos sa atin? Na kahit anong pilit mong itago yan sa Diyos, ang lahat ng bagay tungkol sa buhay mo ay hayag. Wala tayong maitatago sa Kanya. Malungkot ka, nakikita ng Diyos yan. Di ba? Alam ng Diyos na malungkot ka. Alam ng Diyos na wala kang pera. Alam ng Diyos na kailangan mo ng trabaho. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Pero ang gusto ng Diyos sa atin, matutunan natin na sa mga panahon na tayo po ay nasa isang sitwasyon na mahigpit, isang sitwasyon na mahirap, ang gusto ng Diyos ay lumapit po tayo sa Kanya. Yun po yung gusto ng Diyos. Ayaw niya na sa mga panahon na tayo ay nasa isang mahirap na sitwasyon, ay lumalayo tayo kasi ganun po yung nangyayari. Sa church na ito, tignan po natin, pag may problema ang isang tao po dito, malamang-lamang po, hindi po yan atin. Tignan niyo po yung katabi niyo. Sino yung wala? Ngayon, tanungin niyo po siya. Sa susunod na pagdating po niya, tiyak, meron yung problema. Meron yung problema. Pero, sa panahon na yon, mas pinili po niya na mapag-isa kaysa sa sumamba sa Diyos. Pero po, dito po, si Propeta Habakuk, sa mga panahon na,
Sa mga panahon na kine-question niya ang Lord, sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng katarungan sa lahat ng nangyayari sa kanila, pero si Habakuk po, patuloy siyang nananalangin sa Diyos. Patuloy niyang dinudulog. Bagamat hindi siya nakakakuha ng sagot sa Panginoon, matagal bago sinagot ng Panginoon yung kanyang pong panalangin. Pero patuloy sa pananalangin pa rin si Habakuk. Patuloy po niyang dinudulog sa Panginoon. So sa buhay po natin, kahit wala po tayong marinig na nasagot sa Diyos, patuloy pa rin tayong manalangin. Kahit sa panahon na wala tayo, hindi natin naririnig yung pagtugon ng Diyos, patuloy pa rin po natin siyang hanapin sa buhay po natin. Sa panahon na hindi mo nararamdaman, na parang hindi ko feel na manalangin ngayon kasi parang hindi ko nararamdaman ng Diyos, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Kasi sa mga panahon na yon, ang Diyos ay patuloy na mangungusap sa iyo. Patuloy siya na mangungusap. Kasi pag hinayaan natin na sa panahon na tayo po ay nangangailangan ng presensya ng Diyos, hinayaan natin na lumayo tayo sa Diyos, paano tutugunin ng Diyos ang mga panalangin po natin kung tayo po, lalayo po tayo? So, dapat po, ang maging karakter po natin ay katulad po natin si Habakuk. Isang mananampalataya ng punong-puno ng pag-asa sa gagawin ng Diyos. Na sa kabila ng hindi niya nakikita yung pagsagot ng Diyos, pero andun pa rin yung pagdulog po niya sa Diyos. Tingnan po natin yung sa Psalms chapter 13 verse 1 to 2. Ito po ay pahayag naman ni David. Diba? Sabi po niya doon, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot ng puso kung araw-gabi kong titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magbawagi sa akin? So, tingnan natin yung mga karakter sa Biblia na kung paano po sila dumudulog sa Diyos. Itong si David, di ba? Kung paano siya manalangin sa Diyos. Bakit siyang tinawag ng Diyos na a man after God's own heart? Kasi si David po, kahit anong mangyari sa buhay niya, andun yung pagsaliksik po niya sa Diyos. Andun po yung paghingi niya ng tawad. Bagamat alam natin hindi perpekto si David. Di ba? Hindi perpekto si David. Nakagawa siya ng isang karubal-dumal na kasalanan. Di ba? Inagaw niya ang asawa ng may asawa. Di ba? At hindi pa siya nakontento pag-agaw ng asawa ng may asawa, pinapatay pa niya yung asawa para mapasakan niya yung babae. Isang karumal-dumal na kasalanan. Pero bakit patuloy na sinasabi ng Diyos na a man after God's own heart? Dahil ang puso ni David, kahit patuloy na nagkakasala siya sa Diyos, patuloy na alam niya na nagkakasala siya, pero yung puso niya, andun po yung panalangin po niya. Hindi natatapos yung pagsaliksik po niya sa Diyos sa kabila na lahat ng sitwasyon na nangyayari sa kanya. Dapat ganun tayo bilang isang mananampalataya. Andun yung paghahanap natin sa Diyos. Andun yung pagtugon natin sa Diyos sa lahat. Jeremiah 12:1. Sabi po ni Jeremiah, ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako ay mangangatwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Ngunit bayaan mong magtanong ako, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao at ang mandaraya ay umuunlad? Tingnan niyo po dito yung panalangin ni Jeremiah. Ito pong sitwasyon ni Habakuk at Jeremiah po, nasa isang sitwasyon lang po sila. Di ba? Bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? Parang totoo kung titignan mo, di po ba? Bakit ang mga tao, parang ang masamang tao, alam mo, magnanakaw, alam mo na talagang mandarambong, pero parang sila pa yung umaasenso.
Di ba? Bakit parang yung mga tao na alam mong gumagawa ng masama at ang kanyang nilang kayamanan ay nanggagaling sa masama, pero parang mas lalo pa silang umuunlad? Di ba? Mas lalo pang, mas lalo pang ang mga taong gumagawa ng masama, ba't parang nagtatagumpay sila? Subalit yung mga taong gumagawa ng matuwid, parang ang hirap-hirap ng buhay nila. Di ba? Mandaraya pero umuunlad, di ba? Meron ba kayong taong kilala na ganon? Meron po ba tayong mga kakilala na mandaraya pero umuunlad sila sa buhay? Parang mas sila pa nga yung umaangat ang buhay. Di ba? Pero kita mo yung mga tao na tunay na sumusunod sa Diyos. Pero bakit parang walang nangyayari sa buhay nila? Ba't parang walang nangyayari sa buhay ng mga taong sumusunod sa Diyos? So ganon yung panalangin po ni Jeremiah po dito. So nagtatanong siya sa Diyos, bakit nagtatagumpay ang mga sasamang tao at ang mga daraya umuunlad? So pwede tayong magtanong sa Diyos. Pwede nating tanungin sa Diyos kung ano, bakit Lord, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito? Idulog natin sa Diyos kasi ang nais ng Diyos ay magkaroon talaga ng tunay na relasyon po sa atin. Nais ng Diyos na magkaroon ng tunay na relasyon ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya gusto niya yung constant na pakikipag-usap sa atin. Kasi sabi ng Diyos, bago ka nga lang lumapit sa Kanya, alam na niya kung ano yung papanalangin mo, tama? O bakit ayaw nating itanong sa Diyos? Kung ano yung mga nasa puso po natin. Samantalang alam naman Diyos kung ano nasa puso mo. Diba? Next po, Job chapter 19 verse 7. Ito po yung pakikipag-usap ni Job sa kanya pong mga kaibigan. In particular, ito po ay kay Bilda po, itong panahon na to sa Job 19 verse 7. Sabi po niya, tumututol ako sa ganitong karahasan, ngunit walang nakikinig sa sigaw kong katarungan. Ito po yung conversation po ng mga magkakaibigan. So dito nagtatanong si Job tungkol sa Diyos. Kumbaga nagre-reason out po siya dito sa panahon na to. So sabi niya sa kanya, kasi yung mga kaibigan niya, sinasabi nila na dahil sa yung pangyayaring ito kay Job, na nagkasakit siya, na wala yung kanyang pamilya, na wala yung kayamanan niya, dahil sa may kasalanan siya. Di ba? Pero alam naman natin, kung babasahin natin ang Book of Job, kung ano yung naging pamumuhay po niya. Na si Job po ay isang tapat at isang tunay na lingkod ng Diyos na talagang matindi yung kanya pong pinagdaanan. Na sinubok siya ng sakit at karamdaman pero hindi natinag ang pananampalataya ni Job. So sa panahon na to, ganito po yung sinabi niya. So tumututol ako sa ganitong karahasan, ngunit walang nakikinig sa sigaw kong katarungan. Yung pagtatanong po niya sa Diyos. So itong mga karakter ng Bible na to, sila ipinapakita ng Diyos na pwede tayong magtanong sa Kanya sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa atin. Pwede nyo pong idulog yan sa Diyos, pwede natin itanong sa Diyos. Okay? So, sa mga tanong na ito ni Habakuk, ano po yung naging response ni Lord? So, tingnan natin po yung response ni Lord doon sa unang tugon po niya. Okay? So, si Habakuk po, ine-expect niya na ang Lord tutugon sa panalangin po niya. Pero ganito po, mayroon pong unexpected response po ang Lord sa kanya. Okay? God plans to use the Babylonians to bring judgment to Judah. Yung panalangin po niya na ayusin na ganito Lord, ganito pinapanalangin ko
na sana ang Juda, ay yung alisin mo yung mga bagay na to na nangyayari, yung moral decay, ayos mo yung buhay ng mga tao nandito sa Juda. Pero po yung response ng Lord, mali po. Iba, ayon sa kanya pong panalangin. This response demonstrates that God's sovereignty over nation, na ang Diyos, siya po ang may, wala tayong pwedeng edikta sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Tama? So tignan natin po yung sinabi po niya sa Habakuk 1-5. Sabi niya, tignan ninyo ang mga bansa at pagmasdan, magtaka at mamangha, sapagkat ako ay gagawa ng isang bagay sa inyong panahon na hindi niyo paniniwalaan kahit may magsabi sa inyo. Ito yung tugon niya kay Habakuk. Sinabi ng Diyos kay Habakuk na siya ay kikilos sa isang paraan na hindi niya aakalain. Ipinapakita nito ng Diyos, ipinapakita nito na ang Diyos ay laging may ginagawa, hindi natin nakikita o naunawaan. Ang Diyos, minsan kasi ang tao, ganito po ang tao eh. Lord, gusto ko po ng ganito. Gusto ko po ng, halimbawa na lang gusto ko ng ganitong isang bagay. Ang nais natin na tugunin ng Diyos ay yung kung anong kulay, kung anong itsura, yun po yung gusto nating makitang sagot. Tama? Na pag nanalangin tayo sa Diyos, ang gusto natin, ine-expect po natin na itutugon ng Diyos sa atin ay kung ano yung klase ng ipanalangin po natin. Saka pa lang natin masasabi na, yes, thank you, answered prayer, Lord. Diba? Pero ang Diyos, kumikilos po siya ayon sa nais po niya. Kumikilos ang Diyos ayon sa pangangailangan mo. Dahil alam ng Diyos na ikapapahamak mo yung panalangin mo, hindi niya yon ipagkakalob sa iyo. Tama? Kasi alam ng Diyos kung ano alam niya kung ano yung dapat sa iyo eh. Halimbawa na lang, ganito. Nananalangin ka ng sasakyan sa Diyos. Hindi mo alam mag-drive. Sa palagay mo ba, ibibigay ng Diyos sa iyo yung sasakyan? Sa palagay nyo, ibibigay niya? Kasi alam ng Diyos na pag ikaw nag-drive ka ng sasakyan, alam niya na mababangga ka, posible kang mamatay. Di ba? Posible. Kaya ano ang pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo? Nanalangin sa sasakyan. Ay ang binigay ng Diyos sa iyo ay bike. Kasi matuto ka munang mag-bike para sa ganon, maging street smart ka hanggang sa pwede ka na, alam mo na mag-drive, saka ako ibibigay sa iyo yung sasakyan na gusto mo. So ganon ang Diyos. Kasi minsan, nananalangin tayo sa Diyos, Lord, gusto ko ng ganitong mapapangasawa, Lord, yung gwapo, yung singkit, maputi. Pero ang binigay ng Diyos sa iyo, baluga. Kasi alam ng Diyos na mapapahamak ka dun sa lalaki na yon o kaya sa babae na yon na ipinanalangin mo. Di ba? Pero ito, ibibigay ng Diyos kasi ito yung perfect match sa iyo. Di ba? Ito yung perfect match. Minsan kasi tinitignan natin ano yung kasagutan ng panalangin natin ayon sa gusto natin. Dinidiktahan natin ng Diyos na Lord, ito yung gusto ko. Pag hindi mo to ginawa, di ba? Para minsan tinatakot pa nga natin ang Diyos eh. Pag hindi mo to ibinigay sa akin, Lord, sa susunod na linggo, hindi na po ako atin ng church. Di ba? Ganon. Parang tayong mayroong patago sa Diyos na, Lord, ito yung gusto ko. Pag hindi mo ito binigay, hindi na ako atin ng house church. Kasi bumabasi tayo ayon sa gusto natin makita. Bumabasi tayo sa panalangin o sa kasagutan ng panalangin natin ayon sa gusto nating makita. Tama? Pero ang Diyos, sabi niya po, ang
Kita mo, kung makikita po natin dito po sa sagutan po doon sa panalangin, yung complaint ni Habakuk sa kasagutan ng Diyos, makikita po natin dito yung expression, okay, ni Habakuk doon sa response ni Lord dito. Kasi unexpected yung sagot ng Lord sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganun yung sagot ng Lord. Di ba? Minsan, parang hindi kumikilos ang Diyos sa buhay natin o sa mundo, di ba? Lalo na kung kapag nakikita natin ang kasamaan at walang katarungan. Minsan, akala natin, mayroon ba talagang nangyayari, ginagawa ang Lord? O sa bansa natin, kita nyo, pagka nakita natin balita. Talagang talamak ang nakawan, makikita natin talagang kabi-kabila, makikita mo, puro ang pinag-uusapan, korupsyon, di ba? Pinag-aagawan ng confidential fund, kung ano-ano man. Pero, Lord, ganito ba yung gusto mong mangyari sa bansa namin? Ganito ba yung gusto natin? Gusto mong mangyari sa amin? Ngunit sinasabi ng Diyos kay Habakuk na siya ay gumagawa ng isang bagay na hindi niya naunawaan, na hindi pa niya naunawaan. So, sa parehong paraan, ang Diyos ay may ginagawa sa ating buhay. Kahit hindi natin ito nakikita agad. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo na may ginagawa ang Diyos sa buhay po ninyo? Bagamat hindi nyo nakikita yung mga bagay na to, pero ang Diyos kumikilos sa buhay po natin. Kumikilos siya sa paraang alam niyang nararapat sa'yo. Hindi sa paraan kung ano yung gusto mo. Kasi ang gusto natin, madalas, kapahamakan ang dulo nito. Di ba? Kadalasan, ang gusto natin, alam ng Diyos na ikapapahamak mo. Tama? Kaya hindi niya yon binibigay. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Maghintay, manalangin, at magtiwala sa plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi ang Diyos hindi po yan nagkakamali. Tama? Hindi po yan na nagkakamali ng desisyon sa buhay natin. Hindi yan nagkakamali ng sagot sa buhay natin. Kasi alam niya kung ano yung para sa'yo talaga. Amen? Sabi po doon sa Habakuk chapter 1:6, ako ay nagpapabangon ng Babylonia, isang bansang mabagsik, marahas, at nalumilibot sa buong mundo upang sakupin ang lugar na hindi sa kanila. Ito yung gagawin ng Diyos. Imagine nyo yung nananalangin si Habakuk na ayusin yung kanila pong bansa, pero ang panalangin ng Diyos, hindi yan ang gagawin ko sa inyo. Bagkos, ipapadala ko sa inyo ang Babylonia. Ipapadala ko ang bansang Babylonia. At dinescribe po ni Lord kung ano yung klase. Dinescribe ni Lord yung, sa binasa natin kanina, kung nakinig po tayo, yung kung ano yung klase nung Babylonia, isang pinakamalupit na bansa. Diba? Sinasakop nila lahat ng bansa, sinasagasaan nila kung ano man yung kanilang mapuntahan o yung bansang kanilang masakop, wala po silang tinitira. Bata, matanda, may ngipin man o wala, pinapatay nila lahat yun. Ultimo hayop na madaanan po nila, punot, wash out lahat. Ganon yung bansang Babylonia. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung ano man yung masagasaan diyan, anong buhay meron diyan, pinapatay nila. Yun ang bansang ipapadala ng Diyos sa Huda. Bakit? Bakit yun ang sagot ng Diyos kay Habakuk? Dahil sa kawalan ng respeto sa Diyos, ang bansa na kanyang inalagaan, di po ba? Alam naman natin sa history ng Bible kung paano ang Diyos dinidisiplina niya yung kanyang mga anak. Pag ang kanyang mga anak ay nagrereklamo sa Diyos, padadala niya ng salot ang mga yon. Di ba?
O ano yung ginawa sa kanila sa wilderness nung ang mga tao ay nagreklamo sa Diyos? Di ba? Nagpadala siya ng ahas, pinagpatutukan niya yung mga tao ron. O, sino ang mga nagrereklamo sa inyo? O, diyan, pinadalan sila ng ahas doon. O, di ba? So, ganito ang pagdidisiplina ng Diyos sa kanila. Ngayon, dahil ang mga tao tumalikod na sa Diyos, dahil sa kanilang pagdalikod, pinadalan niya ang bansang Babylonia upang sa ganon, didisiplinahin niyang muli ang bansang ito. Kasi, alam naman natin na ang bansang ang Israel, pagka ang Diyos ay pinadalan sila ng salot ng kung anuman, doon pa lang nila maaalala ang Diyos. Doon pa lang nila makikita na ang kailangan nila ang Diyos. Tama? Minsan sa buhay natin ganun Kailangan disiplinahin tayo ng Diyos para malaman po natin, di ba? Bigyan tayo ng isang napakabigat ng problema upang makita natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Tama ba? So, dapat alam natin na ang Diyos ay tumutugon siya ayon sa nais niya sa atin. Sabi po doon sa binasa po natin, hindi agad aalisin ng Diyos ang kasamaan sa Huda, sa halip gagamitin niya ang masamang bansang Babylonia upang dalhin ang kanyang hatol. Inilarawan ng Diyos ang Babylonia bilang isang marahas, walang awang bansa na wawasak sa Huda bilang kaparusahan sa kanilang kasalanan. Dahil ang bansang Huda po ay nagkasala sa Diyos, bibigyan po niya ng kahatulan ang mga tao ron bilang pagdidisiplina niya sa kanila. Hahatulan niya ang anumang bansa, hahatulan niya ang bansang Israel o yung Huda upang sa ganon makita po nila kung sino po talaga ang Diyos. Dahil wala pong respeto na ang mga tao roon sa kanya pong salita, so nagpadala siya ng isang bansa na hahatol sa kanila, nalilipol sa kanila. So minsan, iniisip natin na parang nakakaligtas ang masama sa kanilang mga ginagawa. Ngunit dito sa chapter 1, ipinapakita ng Diyos na may plano siya sa paglilinis sa kasamaan. Hindi man agad-agad nangyayari, pero tiyak na darating. Tama? Hindi man nangyayari yung mga pinapanalangin natin sa Diyos, pero tiyak na meron siyang gagawin sa buhay natin. Hindi mo man makita sa ngayon yung solusyon o yung kasagutan sa lahat ng mga panalangin natin sa Diyos, pero ang Diyos kumikilos siya ayon sa kanyang nais. That is the sovereignty of God. Di ba? Ang Diyos, ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabanalan, lahat, wala tayong pwedeng idikta sa Diyos. God is sovereign at kaya niyang gawin kung ano man nais niya sa buhay po natin. Lagi natin tatandaan na ang Diyos is a sovereign God. Di ba? Banal, makapangyarihan. At kaya niyang anumang bagay. Bakit? Mahirap ba sa Diyos ang tugunin ang anumang pong panalangin po natin? Sa palagay niyo po ba? Ang Diyos ba ay hindi niya kayang tugunin ang pangangailangan po natin? Kaya. Dahil siya ay Diyos, di ba? Siya ay Diyos at kaya niyang tugunin anumang bagay sa ating buhay. Ang gusto lamang ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, pagtiwalain natin siya na mayroon siyang gagawin sa buhay po natin. Eh ang gusto natin lagi, no Lord, gusto ko right now, gusto kong makita. Gusto kong makita yung sagot mo sa panalangin ko.
Pero ang Diyos, mayroon siyang perfect timing for everything. Diba? There is a perfect timing for everything. Mayroon siyang itinakdang panahon para sa atin. Kasi alam ng Diyos kung ano yung dapat para sa atin. So kung nakakaranas tayo ng walang katarungan, so huwag tayong gumanti sa sarili nating paraan. Sa halip, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat sapagkat siya ang tunay na hukom. So anumang sitwasyon yung pinagdadaanan natin, ipagkatiwala po natin sa Diyos. Nasasagutin niya po ito. Hindi yung tayo yung gagawa ng paraan. Minsan kasi pagka hindi natin nakita yung sagot ng Diyos, so ako na lang ang gagawa ng paraan kasi wala namang ginagawa ang Diyos. Di ba? Meron ba tayong ganon? Dahil wala tayong nakikitang sagot ng Diyos, so ikaw na lang ang nagiging Diyos sa buhay mo. Di ba? Inaalis mo ang Diyos sa equation at ako na lang ang magiging Diyos sa buhay ko. Ako na ang bahala sa buhay ko. So ganon karamihan ang nangyayari sa atin. 'Di ba? Inaalis natin ang Diyos sa equation, instead na ang Diyos ang ilagay natin, inaalis natin siya at ako na lang ang bahala sa buhay ko. Ako na lang ang magpapatakbo ng sarili kong buhay. Hindi ko na kailangan ng Diyos kasi wala namang siyang sagot sa lahat ng mapanalangin ko. So dapat hindi po ganon yung maging kasagutan po natin. So God's response indicate divine justice and mysterious timeline beyond human understanding. So sa lahat ng nangyayari, siya lang po ang nakakabatid, siya lang po ang nakakaalam, at siya lang po nakakaalam ng tamang gawin sa buhay po natin. Di ba? Siya lang ang nakakaalam, wala nang iba. So ano man yung kanyang maging sagot, alam nan sa ikabubuti po natin. Kagaya ng nangyari po, ang sagot ng Diyos, ang tugon ng Diyos kay Propeta Habakuk ay ang ipadala ang Babylonia upang litisin sila. At yon ay matuwid. At yon ang tama na gawin. Dahil ang bansa ng Huda ay rampant na lahat, wala na silang pakialam sa Diyos, wala silang pagrespeto sa Diyos, sumbasamba sila sa Diyos-Diyosan. Di ba? Ang mga namumuno sa kanila ay puro magnanakaw, puro pera na lang ang inaatupag, hindi yung kabanalan, wala nang kabanalan sa kanila. So, kaya pinadala niya ang Babylonia upang disiplinahin ang bansang ito. At yun ay matuwid. At ito yung ikakabuti po ng bansa nila. Upang maalala nila na ang Diyos ay siyang may kontrol ng lahat sa kanila pong buhay. Amen? So sa sitwasyon sa buhay po natin, dapat ganon yung maging ano po natin, ganon po yung maging tugon po natin or yung pagtanggap natin. Kasi ang Diyos, alam niya kung ano yung nararapat po sa atin. Sabi po dito, basahin po natin yung next slide natin sa Isaiah. Isaiah 10 verse 5 to 6, ikaw Assyria ang gagamitin kong pamalo, ang tungkod ng aking pagkapuot. Isusugo ko siya laban sa isang bayang walang Diyos, isang bayang kinapupuutan ko, upang ito'y wasakin at samsamin ng lahat ng yaman at tapakang parang putik sa lansangan. So pag ang Diyos ay nagpadala ng kanyang judgment, tiyak mangyayari. Gagamit siya ng isang paraan, even yung bagay na hindi mo inaasahan. Kahit yung isang pinakamasamang tao na alam mo, yun ay pwedeng gamitin ng Diyos upang ikaw ay
katugunin sa iyong panalangin. Minsan gagamit siya ng isang paraan na hindi mo inaasahan. Di ba? Sabi doon sa Kawikaan 16:4, lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. So lahat ng masama, tiyak paparusahan ng Diyos. Walang paliligtasin ng Diyos na kasamaan sa atin. Dahil siya ay Diyos na banal at ang kabanalan po niya ay walang hanggan. So sa mga anak niya, hindi niya hahayaan na tayo po ay mamuhay sa kasalanan. Dahil ang anak niya, ang tunay na anak niya ay dinidisiplina ng kanyang ama. Tama? Kung tayo tunay na anak ng Diyos, mararanasan po natin yung pagdisiplina sa atin kung tayo man ay nagkakasala sa Diyos. Tandaan natin, ang kasalanan ay may kaparusahan. Tama? At isusulit po natin yan sa Diyos. So huwag mong sabihin makakaligtas ka. Kasi walang kasalanan ang hindi paliligtasin ng Diyos. Deuteronomy verse 28, 49-50, ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula sa kabilang panig ng daigdig. Hindi nyo alam ang kanilang wika, simbilis ng agila ang sasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong ito, ang mga taong iyon, at walang awa sa matanda man o bata. So kung babasahin natin ang Deuteronomy 28, ito po ay yung mga bagay na ito yung mga batas ng Diyos. Kung susundin nyo ito yung mangyayari sa inyo. So ito, kung babasahin nyo po yan, yung Book of Deuteronomy 28, yan po yung makikita po natin. So ipalulusob kayo ng Diyos. So ganon ang panuri ng Diyos. Kung sa okay? So sorry po. Okay, so nakita ba natin yung pagtugon ng Diyos? Naunawaan ba natin kung paano tumutugon ang Diyos? Naunawaan ba natin na ang Diyos ay laging tumutugon sa mga panalangin? Kahit hindi natin nakikita yung pagtugon niya, still ang Diyos tumutugon siya sa panalangin po natin. So tandaan natin na pwede tayong makipagdialogo sa Diyos, pwede natin idulog yung mga panalangin po natin sa Diyos, at ang mga panalangin na idinudulog po natin, tandaan po natin, umasa tayo na ang Diyos ay kikilos sa buhay po natin. Amen? So, sa ating pong conclusion, so, God's response is perfect. You just have to put your hope in the Lord. Perpekto po yung plano ng Diyos, yung response ng Diyos sa atin. Ang gusto lamang po ng Diyos, magtiwala tayo. Kahit hindi natin nauunawaan ang kanyang mga plano, idulog natin sa Diyos ang ating mga tanong sa halip na mag-alinlangan o magreklamo. Tandaan na ang Diyos ay laging kumikilos. Manatili lamang tayo sa katuwiran kahit mukhang nagtatagumpay ang masasama. So huwag tayong matakot sa hinaharap dahil ang Diyos ang may hawak nito. So sa bawat araw ng ating buhay, maaring maranasan natin ang pagsubok at kawalang katarungan. Ngunit tulad ni Habakuk, matuto tayong lumapit sa Diyos, maghintay ng kanyang sagot at manalig sa kanyang plano. At laging plano at na alam natin ay laging mabuti sa ating
buhay. So, sabi po doon sa Psalm chapter 37 verse 7 to 9, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land." At sabi po doon sa huli po sa Isaiah 55 verse 8 and 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." So hindi man natin maunawaan sa ngayon yung nais ipabatid sa atin ng Lord, pero ang Diyos lang ang nakakabatid ng lahat. Okay? So, purihin po ang Diyos sa Kanya pong salita, and God bless po sa ating po lahat. Communion. Para po alalahanin ang ating Panginoon. Pero hindi po ba inaalala naman po natin ang ating Panginoon kahit wala pong communion? Tama po ba? Ayan. Pero alam po natin na kaya po natin ito ginagawa dahil gusto ng Panginoon na ang kanyang mga gawa, kamatayan at muling pagkabuhay ay manatiling sentro ng ating paglilingkod at pagsamba sa ating church. Ito po ay nagpapaalala sa atin lagi-lagi kung ano po yung pinakamahalaga sa lahat. Si Kristo at ang mabuting balita, ang gospel. Ito ang pinakapuso ng ating pananampalataya, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, muling nabuhay at hanggang ngayon siyang ating tagapamagitan. Ito ang sentro ng buong Biblia. Kagaya nung sa Passover sa Old Testament, ang buong Israel ay nagkakainan na sama-sama tuwing inaalala ang Feast of the Passover. Pag-aalaala ng kanilang Exodus nang sila ay tubusin sa Ehipto. Gayon din naman ang ating communion sa New Testament. Tayong lahat ay sama-samang nagpapartake bilang pag-aalaala sa ating Exodus o paglaya mula sa ating mga kasalanan dahil kay Kristo. Sabi nga po sa Covenant, Covenant is a solemn promise that functions as a legal instrument to define a relationship of loyalty. Ito po ay pangakong katapatan o tapat na pangako, loving kindness in steadfast love. Alam naman po natin na awa lang ang Diyos sa atin. Hindi tayo karapat-dapat pero inibig niya tayo. Namatay si Kristo noong tayo ay makasalanan pa. Sabi sa Roma 5 verse 8, "Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo noong tayo'y makasalanan pa." Kaya po sa ating communion, hindi lang natin inaalala ang kamatayan ni Kristo.
Dapat lagi po nating sinasambit ang pasasalamat sa kanyang mapagmahal na paglingap at pag-ampon sa atin. Pasasalamat sa kanyang pag-ibig sa atin na hindi nagmamaliw. His loving kindness is connected of what He has done on the cross, because on that cross, He made a covenant to us. Amen po. So ngayong umaga, alalahanin natin ito ay covenant ng Diyos sa atin. Kaya po sa umagang ito, hindi tayo basta-basta lang magpapartake, sa atin natin ang ating mga puso. Bago po ako manalangin, inaanyayahan ko po ang tumayo. Magsisimula po doon sa likod, papunta dito sa harap, katulad ng ginagawa natin, at pwede na po kayong kumuha. Bago po tayo na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong pagkamatay sa krus para sa aming mga kasalanan. Hindi kami karapat-dapat, pero inibig mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa covenant mo para sa amin, Panginoon. Ito po ay inaalala namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus para sa aming lahat. Tunay po, Panginoon, na ito ay hindi mawala ng kabuluhan lahat para sa aming mga buhay. Patuloy, O Lord, na tinataas po namin ito, na may pagpupuri, may pagdakila, may pasasalamat para sa ginawa mo para sa aming mga buhay. Mataas ka po, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' mighty name, Amen. Sama-sama po nating kainin